Bismillahirrahmanirrahim. Dito na po tayo sa paksang ang nakakawalang sese ng pag-ayuno at obligadong magbayad kasama ang parusa. Ang mga o di kaya ang nakakawalang sesay sa pag-ayuno at obligadong magbayad ang nag-ayuno kasama ang parusa. Ito isang bagay lamang. Ito ay ang pakikipagtalik sa araw ng Ramadan. Kapag nakipagtalik ang lalaki sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan, ng kusang loob nilang dalawa, nawalan ng sesay ang kanilang pag-ayuno, silang dalawa. At obligado sa kanilang dalawa ang magbayad. Obligado rin sa lalaki ang parusa, pero sa babae ay hindi nakasama na mabigyan ng parusa. Ito'y ayon sa opinyon ng ilang mga eskolar sa Islam. Dahil ito ang pinagtibay ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginawa niyang tangi lamang sa lalaki ang pagbayad. Subalit ang opinyon naman ng iba ay kasama pa rin ang babae sa tinatawag na parusa. Ang parusang ito, o di kaya ang parusang kabayaran ito, maliban doon sa kabayaran na mag-ayuno ka sa ilang araw na nawalan ng sesayang pag-ayuno, pero ang kasamang parusang ito ay tatlong bagay. Ang pagpapalaya ng isang alipin, kung hindi kaya ay pag-ayuno sa buwan ng Ramadan o pag-ayuno sa loob ng 2 buwan na magkasunod-sunod, o di kaya kung di pa rin kaya ay magpapakain ng 6 na mahihirap. Tatlong bagay. Ang parusang nabanggit dito ay ang pagpapalaya ng isang alipin. Kung hindi kaya ay pag-ayuno ng magkasunod na 2 buwan. Kung hindi pa rin kaya, ay magpapakain ng 6 na mahirap. Yun ang kabayaran. Sino? Sa taong nakipagdalik sa kanyang asawa ng kusang loob. Pinili ito, hindi siya nakalimot o di kaya hindi siya sa loob na siya ay naglalakbay o di kaya ano pa mang bagay. Kaya ang pagkikipagdalik na ito ay walang pagkakaiba kung may lumabas sa kanya na similya o wala. Sinabi ni Nawawi, nagkaisa ang lahat ng ummah, ibig sabihin ng mga tao, o di kaya ang mga may malaking kaalaman sa Islam, na bawal ang pakikipagtalik sa nag-ayuno. At ang pakikipagtalik ay nakakawalang saysay ng pag-ayuno dahil sa katibayang banal na talata at mga hadith na sahih ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil ito ay labag sa pag-ayuno. Kaya't nawalan ng sese tulad din ng pagkain. Nawalan ng sese ang kanyang pag-ayuno tulad ng pagkain. At walang pagkakaiba, dapat malaman na walang pagkakaiba kung may lumabas na similya o wala. Kahit nawalan na, o di kaya kahit nawalan na, kahit itong kanyang pag-ayuno, o di kaya nawalan ng sese pareho. Ibig sabihin, may lumabas man o wala, ay parehong nawalan ng saysay. Ito ang hatol o di kaya ito ang kasabihan ng mga may malaking kaalaman sa Islam na ang pag-ayuno ng isang tao na nakipagtalik sa kanyang asawa ay nawalan ng saysay. Ang hatol nito ay nabanggit na natin, kabayaran kasama ang parusa. Ito lamang ang tanging gawain na magkasabay ang hatol na parusa o di kaya ang pagbabayad sa mga araw na hindi o di kaya nawalan ng sasedo ng pag-ayuno. Ang mga tuntunin naman patungkol sa pagbabayad ng Ramadan. Ang mga ilang tuntunin patungkol sa pagbabayad sa mga araw na hindi na pag-ayunuan sa buwan ng Ramadan. Unang-una, pinapahintulutan ang pagpapahuli ng pagbabayad. Ibig sabihin, ang tao kapag meron siyang hindi na pag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan, and then gusto niyang magbayad, so may kapahintulutan sa kanya na hindi agad-agad na bayaran ito. Ibig sabihin kahit na ito imbang ipapahuli, ay wala siyang pananagutan at wala siyang kasalanan. Pinapahintulutan sa sino mang obligado sa kanya ang pagbabayad sa mga araw ng Ramadan na antalahin ang pagbabayad na ito hanggang sa bago sumapit sa kanya ang susunod na Ramadan. Hanggang bago sumapit sa kanya ang susunod na Ramadan. Tulad halimbawa ng babaeng nagre-regla, o di kaya nagdurugo dahil sa bagong panganak, o di kaya ang taong may karamdaman, o di kaya ang naglalakbay. Sa kanila,
pwede silang magbayad ng hindi agad-agad na pagkatapos ng Ramadan. Ang katibayan nito ay hadith ni Aisha radhiyallahu anha. Sinabi niya na naging obligado sa akin ang pagbabayad ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At hindi ko na kayang gawing bayaran maliban sa buwan ng Sha'ban. Ibig sabihin, malapit ng Ramadan. Sabi niya, at hindi ko kayang gawing bayaran ito maliban sa buwan na ng Sha'ban. Kaya dito, sa hadith na ito, malinaw o di kaya makikita na ang pagbayad sa mga buwan na o di kaya sa mga araw na hindi napag-ayunon sa buwan ng Ramadan ay pwedeng antanahin o di kaya pwede itong isahuli. Subalit, ang pinakamainam din ay ang pagpapaaga sa pagbayad nito upang sa gayon ay mawala sa atin ang tinatawag na pananagutan. Pangalawang bagay, pinapahintulutan din sa pagbabayad ang magkakahiwalay na pagbayad ng mga araw. Ibig sabihin, mag-ayuno ka sa araw na ito bilang pagbayad, bukas hindi ka mag-ayuno, and then sa makalawa naman ay mag-ayuno ka, yun ay may kapahintulutan doon ang Islam. Maaring gawin ang obligadong pagbabayad sa magkakahiwalay na panahon. At hindi kondisyon na ito ay dapat na magkasunod-sunod. Ibig sabihin, sunod-sunod na, tulad sa Ramadan. Hindi, pwede kang magbayad sa araw na ito. Halimbawa, meron kang hindi na pag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan ng 5 araw. So, pwede mong bayaran ngayon, and then sa makalawa naman ay magbabayad ka, bukas hindi, dun sa isang araw, magbabayad ka, and then dun sa pang-4 naman araw, hindi ka magbabayad, hanggang sa matapos ang 5 ito. Sa magkakahiwalay na mga araw. Yun ay may kapahintulutan doon ng Islam na magbayad ang tao. Ang katibayan nito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَإِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. At ang mga nakatakdang araw na hindi na pag-ayunuhan ay dapat bayaran sa mga ibang araw. Sinabi ni Ibn Abbas, walang pagkakasala na gawin ang pagbabayad sa magkakahiwalay na araw. Ito ang tuntunin sa tinatawag na pagbabayad sa buwan ng Ramadan o di kaya sa mga araw na hindi na pag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan. Lipat tayo sa paksang ang mga ipinapahintulot sa nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ano ang mga bagay na meron siyang kapahintulutan doon? Unang-una, ang pagkikipagdalik sa panahon ng gabi bago sumikat ang Fajr. Ito'y pinapahintulutan ang tao na nag-ayuno. Ang pagkikipagdalik sa ating asawa sa gabi bago sumikat ang Fajr o di kaya bukang liwayway. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Uhilla lakum laylatas siyami arrafathu ila nisaikum." Ipinapahintulot sa inyo sa gabi ng pag-ayuno na makipagdalik sa kanila sa inyong mga asawa. Nasa Suratul Baqarah. Ang paraan ng pagpapahintulot dito, katotohanan sino ang nakipagdalik bago ang Fajr, pagkaraan na inabutan ng Fajr, bago naligo, ang kanyang pag-ayuno ay tanggap. Ang kanyang pag-ayuno ay tanggap o di kaya ay may sesay. Pangalawang bagay na ipinapahintulot sa taong nag-ayuno ay ang tinatawag na paghalik sa asawa. Ito ay hindi nakakasira tulad ng akalain o di kaya inaakala ng iba. Ang paghalik sa asawa, sa sino mang may kayang tigilin ang sarili na hindi lalagpas doon. Ibig sabihin, sa hadith na nabanggit ni Aisha radhiyallahu anha, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi ay hinahalikan ako sa kalagayang siya ay nag-ayuno at ako sabi niya ay nag-ayuno. So, hindi nakakasira o di kaya may kapahintulutan sa taong nag-ayuno na hahalik sa kanyang asawa. Subalit, may usapin patungkol dito. Ang paghalik para sa nag-ayuno ay mayroon 3 uri o di kaya 3 kalagayan. Ayon sa nabanggit ng ibang may kaalaman sa Islam o di kaya malaking kaalaman sa Islam. Unang bahagi, ang paghalik na kailanman ay walang halong pagnanasa ng sarili. Ang paghalik na kailanman ay walang halong pagnanasa ng sarili. Tulad ng paghalik ng isang tao sa kanyang mga maliliit na anak, o di kaya ang paghalik sa bagong dating mula sa paglalakbay, o ang mga kahalintulad nito. Ito'y walang epekto. Walang epekto sa pag-ayuno. At walang tuntunin patungkol sa pag-ayuno. Kung pag-usapan ang pag-ayuno sa paghalik na ito, ito'y walang epekto at walang usapin patungkol dito. Dahil wala itong may bibigay na dulot sa pag-ayuno. Dahil normal na paghalik. Paghalik na walang halong pagnanasa. Ang pangalawang bahagi, ang may halong pagnanasa.
ang paghalik na may halong pagnanasa ng sarili. Subalit, ligtas naman ang pag-ayo mula sa paglabas ng anumang dapat lumabas sa tao. Ang kanyang similya halimbawa. So, kapag ginawa ito ng tao, o di kaya ang opinyon ng may kaalaman sa Islam, patungkol dito, ay makruh sa kanya. Ibig sabihin kasuklam-suklam sa kanya, na siya'y hahalik. Kapag may halong pagnanasa, kahit na ito'y walang, o di kaya ligtas naman ang kanyang pag-ayo sa tinatawag na paglalabas ng similya, o di kaya ng kanyang anumang bagay na lalabas. Ang pangatlong bahagi, ang paghalik na may halong pagnanasa at may kasama pang pangamba na baka mawalan ng saysay ang kanyang pag-ayo dahil sa mayroong lalabas sa kanya. So, sa sitwasyon na ito, kapag ganito, sa ganitong kalagayan, bawal sa kanya ang maghalik. Bawal sa ganitong tao ang hahalik kapag natakot siya, kapag hahalik siya na may kasamang pagnanasa at natatakot na hindi makakaligtas sa kanyang pag-ayo. So, ang hatol dito, bawal sa kanya ang hahalik. Tulad halimbawa ng binatang bagong kasal, o di kaya ang lalaking masyadong mahal na mahal ng kanyang asawa, o di kaya malakas ang kanyang pagkalalaki. So, sa ganitong sitwasyon, bawal na hahalik siya. Dahil may pagnanasa na at takot pa siya na baka mawala ng saysay ang kanyang pag-ayo. So, bawal sa kanyang hahalik. Ito ang mga bagay na dapat malaman tungkol sa paghalik at susundan po natin ang mga iba pang mga bagay na nagbibigay pahintulot ang Islam sa mga ibang gawain na ito. Sa susunod na paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.